Patawarin niyo ako dahil sa likod ng maruming uniporming ito, kakahalik ko lang sa asawa ng amo ko. Nararamdaman ko pa ang init ng kanyang mga labi sa akin. Ang bawat haplos ni Rafael ay tila isang pasong tumatatak sa aking balat. Isang kasalanang alam kong susunog sa akin hanggang sa maging abu ako. Pero sa loob ng silid na ito, sa gitna ng amoy ng mamahaling pabango at telang pelos, wala akong ibang gustong gawin kundi ang malunod sa kanyang presensya. Salve, kailangan mo nang umalis, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsusumamo at takot. Ang abogado ng mga Villacorta, ang lalaking kilala sa pagiging matuwid at walang kinikilingan, ay ngayoy isang anino na lamang ng kanyang sarili dahil sa isang katulong na tulad ko. Sir Rafael, baka may makakita sa atin, ang tanging na isagot ko, kahit na ang totoo ay ayaw kong bumitaw. Bago pa ako makahakbang palabas ng dressing room, narinig namin ang tunog na nagpatigil sa mundo ko. Ang bawat hakbang ng sapatos na takong sa labas ng pintuan ay parang tunog ng isang hatol. Alam ko ang tunog na yon. Ang bawat pagtama ng stilettos sa sahig ay tila sinasabi ang pangalan ng babaeng kinatatakutan ko. Si Isabela, ang aking amo, ang asawa ni Rafael, at ang babaeng magnanakaw ng aking buhay. Rafael, are you in there? Sweetheart, the guests are waiting, tawag ni Isabela mula sa labas. Mabilis akong itinulak ni Rafael sa likod ng makapal na kurtinang kulay pula. Ang telang iyon ang naging tanging harang sa pagitan ng aking kaligtasan at ng aking kamatayan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang bango ng kanyang signature perfume, isang amoy na sumisimbolo sa kapangyarihan at karangyaan, ay agad na sumakop sa silid, pilit na binubura ang amoy ng pawis at takot ko. There you are, sabi ni Isabela. Narinig ko ang kalansing ng kanyang mga alahas habang yumayakap siya kay Rafael. Bakit ang tagal mo rito? Kanina pa nagtatanong si Mommy. It's the 40th anniversary of the group and we can't afford any delays. I just needed the moment, Isa. Masyadong maingay sa labas, sagot ni Rafael. Ramdam ko ang pait sa boses niya. Nakatayo ako roon, ilang sentimetro lang ang layo sa kanila. Nakatago sa dilim, nanginginig ang aking mga tuhod. Sa siwang ng kurtina, nakikita ko sila. Nakita ko kung paano inayos ni Isabela ang kurbata ni Rafael, ang kurbatang ako ang huling humawak kanina. Ang bawat haplos niya sa asawa niya ay parang sampal sa akin. Ako ang nararapat sa posisyong iyon. Ako ang tunay na Villacorta. Pero heto ako, nagtatagom na, parang isang daga sa sarili kong pamamahay. Dahil sa sobrang kaba, hindi ko na malayang masyado palang mahigpit ang hawak ko sa aking braso. Ang manipis na bracelet na tanging alaala ng aking ina, isang lumang pilak na may maliit na lock, ay biglang nakalas. Clink. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol na sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng silid. Agad na tumigil si Isabela sa pagsasalita. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ng kurtinang kinaroroonan ko. What was that? Tanong niya. Ang boses niya ay naging matalas, puno ng paghihinala. Nanigas ako, ni hindi ako makahinga. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Kung makikita niya ako rito, hindi lang trabaho ang mawawala sa akin. Sisiguraduhin niyang mabubulok ako sa kalsada o mas malala pa. Wala yun, Isa. Mabilis na singit ni Rafael. Nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Baka may nahulog lang akong barya kanina. No, it sounded like jewelry mariing, sabi ni Isabela. Humakbang siya palapit sa kurtina. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Are you hiding something, Rafael? O baka naman. Someone, Isa, stop being paranoid, sabi ni Rafael. Sabay sadyang binagsak ang kanyang mamahaling lighter sa sahig para lumikha ng panibagong ingay. See, it's just my lighter. Let's go. Ayaw mong mapaghintay si Doña Caridad, di ba? Nag-aalinlangan si Isabela. Tumingin muli siya sa kurtina at sa isang saglit tila naramdaman ko ang kanyang mga mata na tumatagos sa tela direkta sa aking kaluluwa. Pero bago pa siya makahakbang, payumuko siya para kunin ang lighter ni Rafael.
Sa sandaling iyon, ang aking tingin ay napalingon sa labas sa maliit na siwang ng pinto na hindi pala tuluyang naisara. Doon sa kabilang panig ng salamin na pinto ng hallway, nakatayo ang isang matandang babaeng may hawak na tungkod. Ang mukha niya ay walang emosyon pero ang kanyang ang mga mata ni Doña Caridad ay nakatitig ng diretsyo sa ilalim ng kurtina. Nakita niya ang dulo ng aking tsinelas. Ang maruming tsinelas ng isang katulong na nakatago sa silid ng kanyang manugang. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumawag ng guards. Isang mapait at nakakangilong ng ngiti lang ang dumaan sa kanyang mga labi bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lihim na akala ko ay sa amin lang ni Rafael ay may nakakita na. At ang taong nakakita ay ang huling tao sa mundong ito na nais kong makaalam. Muling sumara ang pinto nang lumabas na sina Isabela at Rafael. Naiwan akong mag-isa sa dilim na kasalampak sa sahig at yakap-yakap ang aking sarili. Ang tagumpay ng gabi ay naging isang bangungot. Alam ko simula sa gabing ito ang bawat hakbang ko sa loob ng mansyon na ito ay magiging parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang mahal ni Rafael. Ito ay tungkol na sa buhay ko sa pangalan ko at sa kung hanggang saan ko kayang itago ang katotohanan bago ako tuluyang lamunin ng sarili kong mga kasalanan. Para akong naglalakad patungo sa sarili kong bitayan habang daladala ang tray ng alak sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng ballroom ay parang pagpili kung aling bubog ang tatapakan ko. Suot ko muli ang uniforme ng isang katulong, malinis plansado at sunod-sunuran. Walang sino man sa mga bisitang ito ang mag-aakalang ang babaeng nagbubuhos ng kanilang mamahaling wine ay galing lang sa isang silid kung saan ninanakaw niya ang bawat hininga ng asawa ng kanyang amo. Salve. Ano ba nakatulala ka na naman pasigaw na bulong ni Isabela sa akin habang dumadaan ako sa tabi niya. Hindi niya ako tiningnan. Para sa kanya, isa lang akong kagamitan na kailangang gumana ng maayos. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Rafael, tila ipinapakita sa buong mundo na sa kanya ang lalaking ito, na siya ang reyna at ako ang alabok sa ilalim ng kanyang sapatos. Patawad po Ma'am Isabela na kayukong sagot ko. Ang aking boses ay gumaralgal, pero sapat na ang ingay ng orkestra para itago ang takot ko. Naramdaman ko ang tingin ni Rafael. Hindi ko siya magawang tingnan ng diretsyo dahil natatakot akong makita ng lahat ang apoy sa aming mga mata. Pero sa isang saglit nang abutan ko siya ng baso, dumampi ang kanyang mga daliri sa akin. Isang mabilis na haplos. Isang kuryenteng nagpadala ng panginginig sa buong katawan ko. Isang pag-amin na kahit nasa tabi niya ang kanyang asawa, ako ang hinahanap ng kanyang sistema. Ngunit ang lahat ng panandaliang ligayang iyon ay naglaho nang lumingon ako sa dulo ng mahabang lamesa. Doon nakaupo si Doña Caridad. Ang kanyang kulay pilak na buhok ay tila korona ng isang malupit na hukom. Hawak niya ang isang baso ng champagne pero hindi siya umiinom. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin malamig matalas at tila binabasa ang bawat kasalanang nakatago sa ilalim ng aking balat. Alam niya. Sigurado akong alam niya. Salve halika, rito tawag ni Doña Caridad. Ang kanyang boses ay mahinhin, pero may autoridad na hindi mo pwedeng tanggihan. Lumapit ako nang nanginginig ang mga tuhod. Ano po iyon, Doña? Tiningnan niya ako, mula ulo hanggang paa. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang patalim na unti-unting pumupunit sa aking pagkatao. Pagkatapos dahan-dahan niyang kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa. Nanigas ang buong mundo ko. Iyon ang aking bracelet. Ang pilak na bracelet na nahulog ko sa loob ng dressing room kanina. Nalaglag mo ito, di ba? Tanong ni Doña Caridad. Ang kanyang boses ay walang halong galit pero may tunong tila naglalaro sa kanyang biktima. Nakita ko itong kumikinang sa ilalim ng kurtina sa silid ni Rafael. Sayang naman kung mawawala. Lalo na't mukhang napaka-importante nito sa iyo. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik.
Nakita ko sa gilid ng aking mga mata na napalingon si Isabela sa aming direksyon. "Anong meron, Mommy?" Tanong ni Isabela habang lumalapit bitbit ang kanyang mapanghusgang ngiti. "Bakit mo kinakausap ang katulong na yan, may ginawa ba siyang mali?" Huminga ako ng malalim, handa nang tanggapin ang pagsabog. Handa nang marinig ang pagtatapos ng lahat. Pero laking gulat ko nang biglang tumawa ng mahina si Doña Caridad. "Wala naman, Isabela. Pinapaalalahanan ko lang si Salve na mag-ingat sa mga gamit niya. Masyadong malikot ang mga kamay ng mga tao rito sa mansyon, baka may makakuha ng hindi sa kanila," sabi ng matanda, habang ang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin. Isang babala, isang banta. Kinuha ko ang bracelet nang nanginginig ang kamay. "Salamat po, Donya. Mag-iingat na po ako." Dapat lang salve dugtong ni Doña Caridad ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na tanging ako lang ang makakarinig. "Dahil ang mga bagay na hindi para sa iyo, kahit anong tago mo, laging nahahanap ang daan pabalik sa totoong nagmamay-ari." Tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa kusina. Halos hindi na ako makahinga. Ang bawat hibla ng aking katawan ay sumisigaw na tumakbo palayo, pero alam kong wala akong matatakpan. Pumasok ako sa pantry at doon ko hinayaan ang aking sarili na manginig sa takot. Inilabas ko ang bracelet at napatitig sa maliit na lock nito. Sa loob ng lock na yon, may nakatagong maliit na litrato, ang litrato ng aking tunay na ina. "Salve." Napatalon ako sa gulat nang marinig ko ang boses ni Thomas, ang driver. Nakatayo siya sa dilim ng pantry, may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Thomas, kanina ka pa ba riyan?" Tanong ko pilit na itinatago ang bracelet. "Salve, nakita kita sa dressing room kanina." Hindi lang si Doña Caridad ang nakakaalam, mahinahong sabi ni Thomas. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. "Anak, naglalaro ka sa apoy. At sa larong ito, ikaw ang unang matutupok. Hindi mo ba alam kung sino ka ba talaga? Hindi mo ba alam kung anong kinalaman ng bracelet na yan sa pamilyang ito?" Nangunot ang noo ko. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin muna si Thomas sa labas para siguraduhing walang nakikinig bago siya muling nagsalita. "Ang bracelet na yan. Iyan ang katunayan na ikaw ang tunay na tagapagmana ng mga Villacorta, hindi si Isabela. At kung malalaman nila ang totoo, hindi lang ang pag-ibig mo kay Rafael ang kukunin nila sa iyo. Kukunin nila ang buhay mo." Bago pa ako makapagtanong, narinig namin ang malakas na kalabog ng pinto ng kusina. Si Rafael. Hingal na hingal siya, ang kanyang mukha ay maputla. "Salve, kailangan mong umalis." Ngayon din sigaw ni Rafael. Pina-check ni Isabela ang CCTV. Alam na niyang may ibang tao sa loob ng kwarto ko kanina, Sir Rafael. Kung makikita niya ako sa video, tatapusin na niya ako. Hindi lang trabaho ang mawawala sa akin, pati ang huling piraso ng aking dangal. Ito ang mga salitang lumabas sa nanginginig kong mga labi habang nakakapit ako sa manggas ng barong ni Rafael. Ang lamig ng aircon sa pantry ay hindi sapat para palamigin ang nagbabagang takot sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyo na bumubugbog sa aking pagkatao. "Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Salve. Magtiwala ka sa akin," sagot ni Rafael. Hinawakan niya ang aking mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho kumpara sa kanyang mga kamay na malambot at halatang galing sa yaman. "Rafael, nasaan ka na?" Ang boses ni Isabela ay nagmula sa hallway papalapit sa amin. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang ticking time bomb. Mabilis na bumitaw si Rafael. Tumingin siya kay Thomas na kanina pa nakikinig sa amin. "Thomas, ilabas mo si Salve rito. Dalhin mo siya sa staff quarters at siguraduhing wala siyang makakasalubong. Ako na ang bahala sa asawa ko." Tumango si Thomas, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng misteryo. "Halika na, Salve. Bilisan mo." Habang hinihila ako ni Thomas palabas sa back exit ng kusina, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Rafael na humarap kay Isabela sa may pintuan. Nakita ko kung paano niya isinuot ang kanyang maskara bilang isang tapat na asawa, kahit na ang kanyang puso ay kasama ko sa dilim.
Why are you so worked up? Narinig kong tanong ni Rafael bago tuluyang sumara ang pinto. Dinala ako ni Thomas sa isang madilim na sulok ng hardin, malayo sa mga ilaw ng party. Huminto kami sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Doon sa gitna ng katahimikan ng gabi, muli kong naramdaman ang bigat ng bracelet sa aking bulsa. Thomas, anong sinasabi mong ako ang tunay na tagapagmana? Tanong ko ang boses ko. Ay pabulong lang. Isang katulong lang ako. Lumaki ako sa hirap sa Batangas. Paanong mangyayaring hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, Salve putol ni Thomas. Noong ipinanganak ka, may malaking kaguluhan sa pamilya Villacorta. Ang iyong ina si Elena ang paboritong anak ng matandang Don. Pero si Doña Caridad, gagawin niya ang lahat para masiguradong ang anak niyang si Isabela ang kukuha ng lahat ng yaman. Nanlaki ang aking mga mata. Ibig mong sabihin, pinagpalit kami. Hindi lang basta pinagpalit, Salve. Tinago ka. Akala ng lahat ay namatay ang anak ni Elena. Pero ang totoo, dinala ka sa malayo para lumaki bilang isang hamak na probinsyana. Ang bracelet na hawak mo, yan ang tanging ebidensya na hindi nila nagawang sirain dahil nakatago iyan sa loob ng kabaong ng iyong ina. Parang gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng hirap na dinanas ko ang pagmamaliit sa akin ni Isabela, ang pagpapakumbaba ko, para lang may makahain ang pagtira ko. Sa mansyon na ito, bilang isang alipin, ay lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Ako dapat ang nakatayo sa tabi ni Rafael. Ako dapat ang kinikilalang may-ari ng lahat ng ito. Ngunit sa halip na galit lungkot ang nanaig sa akin. Dahil kahit makuha ko pa ang yaman, paano ang pag-ibig ko kay Rafael? Siya ang asawa ng babaeng nagnakaw ng buhay ko. Ang bawat halik namin ay hindi lang isang pagtataksil sa kasal, kundi isang pagtataksil sa sarili kong dugo. Salve, makinig ka, mariing sabi ni Thomas. Hahanapin ni Isabela ang lahat ng dahilan para mapalayas ka. Huwag kang papayag na matakot. Gamitin mo ang nararamdaman ni Rafael para sa iyo. Siya lang ang tanging kakampi mo sa loob ng pamamahay na ito na may kapangyarihang lumaban sa mga Villacorta. Pero Thomas, ginagamit ko lang ba siya? Mahal ko siya. Ang pag-ibig sa mansyon na ito ay isang armas, Salve. Kung hindi mo gagamitin, ikaw ang papatayin. Iniwan ako ni Thomas doon para bumalik sa kanyang trabaho. Habang naglalakad ako pabalik sa staff quarters, nakita ko ang liwanag mula sa security room sa kabilang building. Nakita ko ang anino ni Isabela sa bintana. Nakatayo siya roon, nakaharap sa mga monitor. Tumakbo ako patungo sa aking maliit na kwarto, isinara ang pinto at sumandal dito. Ang pawis ko ay malapot at malamig. Kinuha ko ang aking cellphone at nakita ang isang text mula sa isang unknown number. Alam ko ang ginagawa niyo ni Rafael sa dilim. Hindi lang CCTV ang kailangan mong katakutan, Salve. Bantayan mo ang bawat pagkain mo simula bukas. Nabitawan ko ang aking phone. Hindi lang si Doña Caridad ang nakatingin, may iba pang nakakaalam. At ang taong iyon ay hindi lang gustong ibunyag ang sikreto ko, gusto niyang mawala ako ng tuluyan. Sa gitna ng aking takot, narinig ko ang mahinang katuhok sa aking bintana. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita si Rafael basa ng ulan at may dalang isang maliit na bag. Salve, kailangan nating mag-usap. Alam na ni Isabela na ikaw ang nasa loob ng kwarto. Pero may mas malala siyang natuklasan tungkol sa pagkatao mo. Handa akong itakwil ang lahat. Salve, basta huwag mo lang akong iiwan sa gitna ng kasinungalingang ito. Basang-basa si Rafael. Ang tubig ulan ay umaagos mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mukha. Pero ang init ng kanyang mga mata habang nakatingin sa akin ay sapat na para malunod ako sa emosyon. Hinila ko siya papasok sa maliit kong kwarto sa staff quarters. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang barong sa sahig ko ay parang mga luhang hindi ko mailabas. Rafael, nababaliw ka na ba? Bulong ko habang mabilis na isinasara ang bintana. Kung makikita ka rito ng ibang mga katulong o ni Doña Caridad, tapos na tayong dalawa. Hindi ko na kaya, Salve. Hindi ko na kayang makita kang pinapahirapan ni Isabela habang kailangan kong magkunwaring wala akong pakialam. Sabi niya,
sabay hawak sa aking mga pisngi. Ang lamig ng kanyang kamay ay nagpadala ng panginginig sa aking puso. Isa found the missing files in the library. Hindi lang yung CCTV ang tiningnan niya. Nakita niya ang mga lumang records ng ospital na itinago ni Don Villacorta bago siya mamatay. Nanigas ako. Anong ibig mong sabihin alam na niya ang tungkol sa akin? Alam na niya na ikaw ang tunay na anak ni Elena Villacorta, mariing sagot ni Rafael. At hindi siya natatakot, Salve. Nagagalit siya. Para sa kanya, isa kang banta na kailangang burahin. Kanina, narinig ko siyang kausap si Doña Caridad. Pinaplano nilang ipadala ka sa isang malayo at liblib na farm sa Mindanao bukas na bukas din. Ang sabi nila, doon ka na magtatrabaho. Pero alam ko ang ibig sabihin yun. Hindi ka na makakabalik. Napaupo ako sa aking kama, ang tanging gamit na pagmamay-ari ko sa mansyon na ito. Ang lahat ng pangarap ko na mabawi ang aking pangalan ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng purong takot para sa aking buhay. Bakit, Rafael? Bakit kailangang maging ganito, tanong ko, habang ang mga luha ay tuluyan ng umagos? Wala akong ginawang masama sa kanila. Sila ang nagnakaw ng buhay ko. Pero bakit ako ang kailangang magtago? Bakit ako ang kailangang mamatay? Lumuhod si Rafael sa harap ko. Hinawakan niya ang aking mga kamay at hinalikan ang aking mga palad. Hindi kita hahayaang mawala, Salve. I am a lawyer. I know how to fight this. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa ngayon, kailangan mong magkunwari na wala kang alam. Bukas, kapag dinalakan nila sa sasakyan, kailangang sumunod ka. Pero huwag kang mag-alala, susundan ko kayo. May inihanda na akong plano. Paano si Isabela, tanong ko. Asawa mo siya, Rafael. Paano ang reputasyon mo? Ang karera mo, mawawala ang lahat sa iyo. Kapag kinalaban mo ang mga Villacorta para sa isang katulong na tulad ko. You are not just a maid, Salve. You are the woman I love. You are the rightful owner of everything they have. Bulyaw niya ng mahina, puno ng determinasyon. Anong silbi ng yaman at titulo kung gabi-gabi akong natutulog sa tabi ng isang babaeng kinamumuhian ko, habang ang babaeng nagpapatibok ng puso ko ay natutulog sa isang maliit na kwartong amoy amag. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim at amoy ng ulan, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Ngunit sa likod ng lakas na iyon ay ang matinding aynay, ang guilt na ako. Ang nagiging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya. Rafael, mali ito. Bulong ko habang inilalapit niya ang kanyang mukha sa akin. Alam ko tugon niya ang kanyang hininga ay mainit sa aking balat. Pero ito lang ang tanging bagay na nagpapadama sa akin na buhay ako. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi sa akin. Isang halik na puno ng desperasyon, lungkot at pangako. Sa bawat haplos niya, pansamantalang nawawala ang takot ko sa bukas. Ngunit alam ko sa bawat segundong narito siya sa kwarto ko, lalong humahaba ang lubid na bibigti sa amin. Biglang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula sa intercom ng mansion. Salve, ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa speaker, matalas at malamig. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Umakyat ka rito sa main house ngayon din. May kailangan akong ipakita sa iyo. At sigurado akong magugustuhan mo ito. Nagkatinginan kami ni Rafael. Ang kanyang mukha ay napuno ng pangamba. Huwag kang pupunta ng mag-isa, bulong ni Rafael. Kailangan ko, Rafael. Kung hindi ako susunod, lalo silang maghihinala, sagot ko. Umalis ka na rito. Please, sa bintana ka na dumaan. Hinalikan niya ako sa noo bago mabilis na lumabas sa bintana patungo sa dilim ng ulan. Naiwan akong mag-isa, nanginginig at mabilis na nagpalit ng tuyong uniforme. Habang naglalakad ako patungo sa main house, bawat anino sa hardin ay parang isang kaaway na nagmamasid. Nang makarating ako sa sala, nakita ko si Isabela na nakaupo sa kanyang sofa, may hawak na baso ng alak. Sa tapat niya nakalatag ang isang dokumento at isang lumang kwintas na pamilyar sa akin. Do you know what this is? Salve, tanong ni Isabela. Ang kanyang angiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. This is a death certificate, not yours.
but someone who looks exactly like you. Gusto mo bang malaman kung paano namatay ang nanay mo? O gusto mo bang malaman kung paano ka susunod sa kanya? Sa likod ni Isabela, lumabas si Doña Caridad mula sa dilim, may hawak na hiringgilya. Masyado ka nang maraming alam, Salve. Oras na para magpahinga ka ng matagal. Shabajitiyadada, hindi ako natatakot sa karayom nyo dahil mas masakit pa rito ang ginawa nyo sa buhay ko nang nakawin nyo ang pagkatao ko. Tumayo ako nang matuwid sa harap ni Doña Caridad. Ang aking boses, kahit nanginginig, ay puno ng suklam na matagal kong ibinaon sa aking dibdib. Nakita ko ang sandaling pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda, pero ang kanyang mukha ay mabilis na bumalik sa pagiging isang halimaw na walang kaluluwa. Ang tapang mo na ngayon, Salve, pangungutya ni Isabela, habang tinitingnan ang dulo ng kanyang mga kuko. Dahil ba, yan sa kumpiyansang ibinibigay sa iyo ni Rafael sa tuwing magsasalo kayo sa kama. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko ramdam ang amoy ng isang maruming katulong sa asawa ko sa tuwing uwi siya? Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking dangal. Ngunit hindi ako nagbaba ng tingin. Kung marumi ako sa paningin mo, Isabela, ano ka pa ikaw na nakatira sa mansyong hindi sa iyo? Ikaw na gumagamit ng pangalang hindi mo pag-aari at ikaw na may asawang hindi ka naman mahal. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang lakas niyon ay nagpaikot sa aking paningin at nagdulot ng lasang kalawang sa aking bibig. Ang aking labi ay pumutok at ang dugo ay dahan-dahang umagos. Huwag mo akong hihigitan. Salve, sigaw ni Isabela. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Isang utos ko lang itatapon ka sa kalsada na parang basura. Pero hindi. Hindi sapat yun. Masyado kang maraming alam. Masyado kang ambisyosa. Lumingon si Isabela kay Doña Caridad. Mami, tapusin na natin ito. Ayaw kong makita ang mukha niya sa bahay na ito paggising ko bukas. Dahan-dahang lumapit si Doña Caridad sa akin, ang hiringgilya ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Huwag kang mag-alala, anak. Papatulugin ka lang namin. Dadalhin kan sa Mindanao sa isang lugar na walang makakakita sa iyo. Doon ka mabubuhay. O mamatay, depende sa kung gaano ka kabilis sumunod. Umatras ako hanggang sa sumandal ang likod ko sa pader. Wala na akong matatakbuhan. Ang mga guard sa labas ay tauhan nila. Ang lahat ng tao sa mansion na ito ay kontrolado nila. Rafael, sigaw ko ng buong lakas. Kahit alam kong baka wala na siya rito. Rafael, tulungan mo ako tumawa ng malakas si Isabela. Wala si Rafael, Salve. Pinatawag siya sa opisina para sa isang emergency. Kami lang ang narito. Kami lang ang magpapasya sa kapalaran mo. Habang papalapit ang karayom sa aking liig, naramdaman ko ang lamig ng kamatayan. Pero sa sandaling iyon, ang aking kamay ay may nahawakang isang mabigat na plorera sa gilid ng lamesa. Hindi ako nag-isip. Gamit ang lahat ng lakas ko, ibinato ko ito sa direksyon ni Doña Caridad. Basag. Ang plorera ay tumama sa sahig at ang mga piraso nito ay tumalsik. Nagulat ang matanda at napaatras sapat na oras para itulak ko si Isabela at tumakbo patungo sa pintuan. Huliin niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makalabas, hiyaw ni Isabela. Tumakbo ako sa ulanan. Ang putik ay tumatalsikdik sa aking uniforme at ang bawat hininga ko ay parang apoy sa aking baga. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong makalayo. Biglang may isang sasakyang huminto sa tapat ko. Ang mga headlight ay nakakasilaw. Napapikit ako, handa nang mamatay kung ito man ang sasakyan ng mga guards. Bumukas ang pinto at isang kamay ang humila sa akin, papasok. Salve, pasok, dali si Thomas. Hingal na hingal ako sa loob ng sasakyan habang mabilis na pinaharurot ni Thomas ang kotse palabas ng gate. Lumingon ako sa likod at nakita ko ang mansion ng mga Villacorta na dahan-dahang lumiliit sa dilim. Ang lugar na dapat ay tahanan ko ay naging isang impyerno. Saan tayo pupunta, Thomas? Tanong ko habang nanginginig ang buong katawan. Sa ligtas na lugar. Pero Salve, kailangan mong malaman. Hindi aksidenteng wala si Rafael, doon seryosong sabi ni Thomas.
Habang nakatingin sa kalsada, ikinulong nila siya. May mga taong nagbabantay sa kanya sa opisina. At ang masama pa, may hawak silang alas laban sa iyo na hindi mo inaasahan. Ano inabot ni Thomas ang isang envelope na nasa dashboard? Tingnan mo ang mga litratong yan. Binuksan ko ang envelope at muntik ko nang mabitawan ang aking hininga. Hindi iyon mga litrato namin ni Rafael. Mga litrato iyon ng aking ina si Elena noong siya ay buhay pa at sa tabi niya ay isang lalaking pamilyar na pamilyar ang mukha. Ang lalaking iyon, siya ang ama ni Rafael. Thomas, sabihin mo sa akin ang totoo. Magkapatid ba kami ni Rafael? Magkadugo ba ang dahilan kung bakit hindi kami pwedeng magmahalan? Ang boses ko ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Ang bawat salita ay parang isang tinik na bumabara sa aking paghinga. Nakatingin lang ako sa litratong hawak ko. Ang aking ina na si Elena at ang ama ni Rafael na si Alfonso Enriquez. Ang kanilang mga ngiti sa lumang litrato ay tila isang sumpa na bumabalot sa kasalukuyan ko. Hindi salve. Hindi kayo magkadugo, mariing sagot ni Thomas habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Parang ang langit ay nakikiramay sa bigat ng puso ko. Pero ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan mo. Si Alfonso Enriquez, siya ang abogado ni Don Villacorta noon. Siya ang nakakalam ng lahat tungkol sa pagpapalit sa inyo ni Isabela. Napalingon ako kay Thomas, ang aking mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ibig mong sabihin, ang tatay ni Rafael ang tumulong kay Doña Caridad na nakawin ang buhay ko. Hindi siya tumulong, salve. Pinilit siyang manahimik, paliwanag ni Thomas. Ginamit ni Doña Caridad ang isang lihim ni Alfonso para itago ang katotohanan. Pero bago siya mamatay, nag-iwan siya ng isang dokumento kay Rafael. Isang dokumentong hindi alam ni Rafael na nasa kanya na pala. At iyon ang hinahanap ni na Isabela ngayon. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa bintana ng sasakyan. Kaya pala ganoon na lamang ang galit ni Isabela. Hindi lang dahil sa selos, kundi dahil ang asawa niya mismo ang humahawak sa susi na magpapabagsak sa kanyang kaharian. Si Rafael, kailangan ko siyang puntahan, Thomas, ikinulong nila. Siya, sigaw ko pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan kahit umaandar pa ito. Huwag kang baliw, salve. Mamamatay ka lang, hila sa akin ni Thomas. Dadalhin kita kay Maricel. Doon ka muna magtago. Kailangan nating magpalipas ng gabi habang hindi pa nila tayo natutunton. Nakarating kami sa maliit na apartment ni Maricel sa isang siksikang eskinita sa Maynila. Nang makita ko ng kaibigan ko na basang-basa, puno ng putik, at may putok na labi, agad siyang napaiyak at niyakap ako ng mahigpit. Diyos ko, salve. Anong ginawa nila sa'yo? Tanong ni Maricel habang binibigyan ako nun ng tuyong damit. Gusto nila akong patayin, Maricel, pero hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong iligtas si Rafael, sagot ko habang nanginginig ang buong katawan. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang maamong si Salvi na sunod-sunuran. Ang mga mata ko ay puno na ng galit at determinasyon. Hinawakan ko ang aking bracelet, ang pilak na lock na naglalaman ng katotohanan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng lababo. Isang video call mula sa isang hindi kilalang number. Nang sagutin ko ito, ang bumungad sa akin ay ang mukha ni Rafael. Pero hindi siya ang Rafael na kilala ko. Nakagapos siya sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at dugo. Sa likod niya, nakatayo si Isabela. May hawak na gunting na nakatutok sa leeg ni Rafael. Hello, Salve. Did you miss us? Bungad ni Isabela. Ang kanyang boses ay parang musika ng kamatayan. I know where you are. I know you're with that traitor Thomas and your loser friend Maricel. Hayop ka, Isabela. Pakawalan mo siya, sigaw ko, ang aking luha ay muling umagos. I'll give you a choice, my dear cousin, sabi ni Isabela, habang dahan-dahang idinidiin ang gunting sa balat ni Rafael. Nakita ko ang pag-agos ng maliit na patak ng dugo sa leeg ni Rafael. Pero wala siyang imik, nakatingin lang siya sa kamera na tila humihingi ng tawad.
ibigay mo sa akin ang dokumentong iniwan ni Alfonso. Ang dokumentong nasa loob ng bracelet na suot mo. If you don't show up at the old warehouse in Batangas in 2 hours, I will make sure Rafael never speaks again. At ikaw isusunod kita sa nanay mong minalas sa buhay. Wala akong alam na dokumento sa loob ng bracelet, sigaw ko. O meron, Salve. Look closer at the lock. Iyan ang dahilan kung bakit hindi iyan naisama sa hukay tawa ni Isabela bago pinutol ang tawag. Agad kong kinuha ang bracelet at sinuri ang maliit na lock. Ginamit ko ang isang perdebol para piliting buksan ang likod nito. Sa loob, nakatago ang isang napakaliit na micro SD card. Salve, huwag kang pupunta roon, patibong iyon babala ni Maricel. Kailangan ko, Maricel. Kung mamatay man ako, sisiguraduhin kong kasama ko si Isabela sa impyerno. Mariin kong sagot. Kinuha ko ang aking jacket at lumabas ng apartment. Pero bago pa ako makahakbang sa kalsada, isang itim na van ang huminto sa tapat ko. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakasuit. Ngunit hindi sila tauhan ni Isabela. Miss Villacorta, kami po, ang mga abogado ng namayapang Don Villacorta. Matagal na po namin kayong hinahanap, sabi ng isa sa kanila. At may dala kaming utos na magpapabago sa lahat ng plano ni Isabela. Sino po ang tinatawag ninyong Miss Villacorta? Ang babaeng kaharap niyo ay isang hamak na katulong na duguan ang labi basang-basa ng ulan at wala nang matuluyan. Ito ang tanging naisagot ko habang nakatayo sa madilim na iskinita sa tapat ng apartment ni Maricel. Ang lamig ng ulan ay tumatagos na sa aking mga buto, pero ang tingin ng dalawang lalaking nakasuit ay tila mas matalas pa sa lamig ng gabi. Miss Salve, o mas tamang tawaging Selena Villacorta, sabi ng matandang lalaki na nagpakilalang Attorney Mendoza. Hindi kami nagbibiro. Hawak namin ang huling testamento ni Don Saturnino Villacorta. Bago siya pumanaw, alam niya ang ginawang pagpapalit sa inyo ni Isabela. Hindi lang siya nakakilos noon dahil sa banta ni Doña Caridad sa buhay ng iyong ina. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat salita niya ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ko. Kung ganoon, alam ng lolo ko, bakit ngayon lang kayo lumitaw? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pait. Bakit hinayaan niyo akong lumaki sa hirap? Bakit hinayaan niyo akong tratuhin na parang basura sa sarili kong mansion? Dahil kailangan namin ng ebidensyang hawak mo na ngayon, Miss Selena, turo ni Attorney Mendoza sa bracelet na mahigpit kong hawak. Ang micro SD card na iyan ang naglalaman ng digital signature ng lahat ng offshore accounts ng mga Villacorta. Kung wala iyan ng yaman na tinatamasa ni Isabela at Caridad, ngayon ay isang malaking bula na pwedeng pumutok anumang oras. At higit sa lahat na riyan ang kopya ng orihinal mong birth certificate. Natawa ako ng mapait. Ang yaman na pinapatay ni Isabela ay nasa loob lang pala ng isang maliit na lock na suot-suot ko sa loob ng maraming taon. Habang nagkukumahog akong maglinis ng sahig at maglaba ng kanilang mga damit, dala-dala ko na pala ang susi sa kanilang pagbagsak. Wala akong pakialam sa yaman, attorney, sigaw ko habang tumutulo ang luha. Hawak nila si Rafael, papatayin nila siya kung hindi ko ibibigay ang card na ito sa loob ng 2 oras sa Batangas. Nagkatinginan ang dalawang abogado. Miss Selena, kung pupunta kayo roon ng mag-isa, kukunin nila ang card at papatayin kayong dalawa ni Rafael. Si Isabela ay desperada na. Alam niyang kapag nabuksan ang card na iyan, hindi lang siya mawawalan ng pera, makukulong siya sa falsification of documents at kidnapping. Anong gusto niyong gawin ko? Hayaan na lang mamatay ang lalaking nagligtas sa akin. Ang lalaking tanging nagmahal sa akin sa kabila ng pagiging katulong ko. Hindi po sa ganoon singit ng mas batang abogado. Gagamitin natin ang batas, pero kailangan nating magmadali. May mga tauhan kami na nakapalibot na sa warehouse na yun. Pero kailangan nating pumasok doon na ikaw ang may kontrol. Sumakay ako sa kanilang itim na sasakyan. Sa loob ng kotse habang binabagtas namin ang madilim na kalsada patungong Batangas, naramdaman ko ang matinding aynay sa aking dibdib. Mahal ko si Rafael, pero sa bawat sandaling naiisip ko, ang aming relasyon, naaalala ko ang mukha ni Isabela.
Kahit gaano siya kasama asawa siya ni Rafael sa mata ng tao at ng Diyos. Attorney, tawag ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Kapag natapos ba ito? Kapag nakuha ko na ang pangalan ko, magiging tama na ba ang pagmamahalan namin ni Rafael? O habang buhay kaming magiging makasalanan sa paningin ng mundo? Huminga ng malalim si Attorney Mendoza. Miss Selina, sa batas ng tao may kaso ang pangangaliwa. Pero sa batas ng hustisya ang kasal ni na Rafael at Isabela ay nakabase sa isang malaking pandaraya. Kung hindi si Isabela ang tunay na Villa Corta, ang prenuptial agreement at ang mga kontratang pinirmahan nila ay pwedeng mapawalang bisa. Pero ang moralidad, iyan ay isang bagay na kayo lang ni Rafael ang makakasagot. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naalala ko ang nanginginig na boses ni Rafael sa video call kanina. Ang dugo sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata na tila nagsasabing, "Huwag kang lalapit, Salve. Magpakalayo-layo ka na." Pagkalipas ng mahigit 1 oras, narating namin ang lumang warehouse sa tabing dagat ng Batangas. Ang amoy ng alat at bulok na kahoy ay sumalubong sa amin. Madilim ang paligid, maliban sa isang maliit na bintana sa taas, kung saan may anino ng 2 tao. Dito na lang po kayo, Miss Selina. Ang mga police backup ay darating na sa loob ng 5 minuto, sabi ni Attorney Mendoza. Hindi mariin kong sagot. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakikita. Gusto ni Isabela na makita akong lumuluhod at nagmamakaawa, at ibibigay ko sa kanya ang palabas na gusto niya. Bago ko tuluyang gibain ang mundo niya, naglakad ako patungo sa warehouse. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat, pero ang aking likod ay tuwid na. Hindi na ako si Salve na yumuyuko. Ako na si Selina Villa Corta, ang babaeng kukuha muli ng kanyang trono. Nang itulak ko ang malaking pintuang, bakal ang tunog nito, ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Nandito na ako, Isabela. Pakawalan mo na siya, sigaw ko. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita ko si Rafael na nakagapos pa rin duguan at halos wala ng malay. Sa likod niya, nakatayo si Isabela. May hawak na baril sa pagkakataong ito. At sa tabi niya ay si Doña Caridad na may hawak na tila isang dokumento. Late ka ng 5 minuto, salve ngiti ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Akala ko ba mahal mo ang asawa ko? O baka naman mas mahal mo ang pagiging Miss Villa Corta mo? Ibigay mo na ang card, Sal. Ngayon din, sigaw ni Doña Caridad. Inilabas ko ang micro SD card at itinaas ito. Narito ang gusto nyo. Pero bago ko ibigay ito, gusto kong marinig mula sa inyo. Bakit nyo pinatay ang nanay ko? Bakit nyo siya hinayaang mabulok sa hirap habang nagpapakasasa kayo sa perang hindi sa inyo? Tumawa si Isabela, isang tawang puno ng kabaliwan. Dahil mahina siya. At dahil ikaw, Salve, ay isang pagkakamali na hindi dapat nangyari. Ibigay mo na, yan o sasabog ang bungo ni Rafael sa harap mo. Ikinasa ni Isabela ang baril at itinutok sa sentido ni Rafael. Barilin mo na siya. Isabela, huwag ka nang mag-atubili dahil sa oras na kumalabit ang baril na yung magiging basurang papel na lang ang lahat ng kayamanang ipinaglalaban mo. Ang boses ko ay umaling-aungaw sa buong warehouse, matigas at walang bahid ng takot kahit na sa loob-loob ko ay halos gumuho na ang mundo ko. Ang aking mga kamay na may hawak ng micro SD card ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa baril, kundi dahil sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita ko ang mga mata ni Rafael. Salve. Huwag. Ungol ni Rafael. Ang bawat salita niya ay may kasamang dugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, hindi para sa sarili niyang buhay, kundi para sa akin. Huwag mong ibigay sa kanila. Tumahimik ka, Rafael, sigaw ni Isabela, sabay sulyap sa akin na may halong pandidiri at pagkabaliw. Akala mo ba nagbibiro ako, Salve? Akala mo ba hindi ko kayang gawin ito? Pinatay namin ang nanay mo ng walang pag-aalinlangan. Ano pa kaya ang isang lalaking pinagtaksilan ako, nanigas ang buong pagkatao ko? Ang pag-amin ni Isabela ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Pinatay niyo ang nanay ko.
Siya ang unang banta sa korona ko. Salve singit ni Doña Caridad. Dahan-dahang lumalapit sa akin habang nakalahad ang kamay. Masyado siyang mapilit. Gusto niyang ibigay sa iyo ang lahat kahit na ang ibig sabihin yon ay ang pagbagsak namin. Kaya kailangan siyang alisin. At ngayon ikaw naman. Ibigay mo na ang card at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ni Rafael sa kalsada na parang mga pulubi. Natawa ako ng malakas, isang tawang puno ng pait at puot. Ang akala niyo ba ay ganoon ako katanga na kapag ibinigay ko ito, hahayaan niyo kaming makaalis? Hindi. Alam kong sa oras na mapunta sa inyo ito, 2 bangkay ang makikita rito bukas ng umaga. Itaas ko ang card at itinapat sa isang malaking siwang sa sahig kung saan umaagos ang madilim na tubig ng dagat sa ilalim ng warehouse. Isang bitiw ko lang nito, Isabela. Wala na ang lahat. Ang pangalan mo, ang yaman mo, at ang luhong kinamulatan mo. Magiging sino ka na lang, isang mamamatay tao na walang kahit isang kusing stop it. Ibibigay mo iyan o sasabog ang ulo niya, hiyaw ni Isabela, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahan nang kumakapit sa gatilyo. Sige, putok, hamon ko, habang ang luha ko ay tuluyan ng umagos. Dahil sa sandaling mamatay si Rafael, wala na rin akong dahilan para mabuhay. Pero sisiguraduhin kong sa impyerno, ako pa rin ang tanging babaeng minahal niya, habang ikaw ay mananatiling asawang kailanman, ay hindi niya nagawang hagkan ng may katotohanan. Ang mga salita ko ay tila isang sampal kay Isabela. Nakita ko ang pag-alog ng kanyang balikat. Ang kanyang pride bilang asawa ay mas matindi pa sa kanyang pagiging Villacorta. "You bitch," sigaw niya. Pero bago pa siya makaputok, biglang nagsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay mahina pero puno ng lason. "Isa, alam mo ba kung bakit hindi kita magawang mahalin?" sabi ni Rafael, pilit nang ngumingiti sa gitna ng sakit. "Dahil sa bawat gabi nakatabi kita. Ang amoy mo ay amoy ng nabubulok na sikreto. Pero si Salve, kahit sa gitna ng hirap siya ay may kaluluwang hindi mo kailanman magkakaroon." Dahil sa galit, inalis ni Isabela ang baril sa sentido ni Rafael at itinutok ito sa akin. Then, die together, bang! Isang putok ng baril ang yumanig sa buong paligid. Napapikit ako, hinihintay ang hapdi ng bala. Pero sa halip na sakit, ang narinig ko ay ang malakas na kalabog ng pinto ng warehouse na nabuwag. "Police, drop the weapon." Ang mga ilaw ng flashlight ay bumulaga sa amin. Nakita ko si Isabela na natumba hindi dahil sa bala, kundi dahil sa gulat at takot. Ang balang pumutok ay tumama sa kisame dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Agad na sumugod ang mga pulis at pinalibutan sina Isabela at Doña Caridad. Pero bago pa ako makatakbo kay Rafael, isang tao ang humarang sa akin. Si Thomas. "Salve, huwag kang lalapit," sigaw ni Thomas. May bomba sa ilalim ng upuan ni Rafael na nigas ang lahat. Ang tunog ng mabilis na beeping ay nagsimulang mangibabaw sa ingay ng mga pulis. Plano ito ni Doña Caridad Salve. Tawa ni Isabela habang pinupusasan siya. "If I can't have the wealth and I can't have my husband, then no one will." Tumingin ako kay Rafael. Ang timer sa ilalim ng kanyang upuan ay nagpapakita ng 15 segundo. "Salve, tumakbo ka. Naiwan mo na ako," hiyaw ni Rafael. "Save yourself, Selena mahal. Na mahal kita, hindi kita iiwan dito, Rafael. Dahil mas gusto ko pang mamatay na kasama ka kaysa mabuhay sa isang mansyong amoy dugo at kasinungalingan." Ang bawat salita ko ay tila humahalo sa mabilis na pag-detonate ng timer. Isang maingay at nakakarinding beeping na tila binibilang ang bawat natitirang segundo ng aming mga buhay. Hindi ko pinansin ang mga pulis na sumisigaw sa likuran ko. Hindi ko pinansin ang kamay ni Thomas na pilit akong hinahila palayo. 10 segundo, lumuhod ako sa harap ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat mula sa pagkakatali at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ulan. Hinawakan ko ang kanyang pisngi, isang haplos na puno ng pamamaalam. "Salve, please." "Tumakbo ka," na pagsusumamo ni Rafael. "Ayaw kong maging mitsa ng buhay mo. You deserve the world, Selena.
You are the rightful Villacorta. Wala akong pakialam sa pangalan ko kung wala kahiyaw ko, habang pilit kong hinahanap ang lock ng bomba sa ilalim ng kanyang upuan. 5 segundo. Nakita ko ang isang manipis na kawad na nakakabit sa timer. Wala akong kagamitan. Wala akong kahit anong matalas na bagay maliban sa aking bracelet. Inilabas ko ang perdible na ginamit ko kanina para buksan ang lock ng bracelet. Sa gitna ng nanginginig na mga kamay, sinubukan kong tusukin ang maliit na button sa gilid ng timer. 4, 3, 2. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa warehouse nang biglang tumigil ang tunog. Ang pula at kumukitit-kitit na ilaw ay naging berde. Nabitawan ko ang perdible at napasandal sa dibdib ni Rafael. Humihikbi ng walang tigil. Buhay kami. Buhay ang lalaking mahal ko. Salbahe ka, Salve. Muntik mo na akong patayin sa kababulong ni Rafael habang isinasandal ang kanyang ulo sa akin kahit nakagapos pa rin siya. Agad kaming nilapitan ng mga bomb squad at mga pulis. Sa isang sulok, nakita ko sina Isabela at Doña Caridad na sa pilitang isinasakay sa patrol car. Ang mukha ni Isabela ay hindi na mukha ng isang reyna. Siya ay mukhang isang talunang mandirigma na nawalan ng lahat ang yaman, ang dangal at ang lalaking inakala niyang pag-aari niya. Hindi pa tapos ito, Salve, sigaw ni Isabela mula sa loob ng kotse. Kahit makuha mo ang lahat, mananatili kang kabit sa mata ng lahat. Isang hamak na tagasira ng pamilya. Nanatili akong nakatayo sa tabi ni Rafael habang inaalis ang kanyang mga gapos. Ang mga salita ni Isabela ay tila mga palaso na tumatarak sa aking puso. Alam ko, kahit nakuha ko na ang hustisya para sa aking ina, ang aming pag-ibig ni Rafael ay mananatiling isang malaking pilat sa aming pagkatao. Huwag mo siyang pakinggan, sabi ni Rafael habang dahan-dahang tumatayo. Kahit hirap sa paglakad, pinilit niyang yakapin ako sa harap ng lahat, sa harap ng mga pulis, ng mga abogado at ng media na nagsisimula ng dumating. Wala na silang kapangyarihan sa atin ngayon. Ngunit sa gitna ng yakap na yon, nakita ko ang tingin ni Attorney Mendoza. Isang tingin na puno ng paalala. Miss Selina, kailangan na nating bumalik sa Manila, sabi ni Attorney Mendoza. Kailangang maayos ang mga papeles mo. At si Rafael, kailangan niyang sumailalim sa investigasyon. Bilang asawa ni Isabela at abogado ng mga Villacorta, marami siyang kailangang sagutin sa korte. Napabitaw ako sa yakap ni Rafael. Doon ko napagtanto na ang paglaya namin mula sa warehouse ay simula pa lamang ng isa pang mas matinding pagsubok. Pagkalipas ng ilang oras, habang pabalik kami sa Manila, sa loob ng magkaibang sasakyan, naramdaman ko ang matinding pag-iisa. Ang bracelet na nasa bulsa ko ay tila lalong bumibigat. Binuksan ko ang aking cellphone at nakita ang mga headlines sa social media: The Stolen Heiress, The Scandalous Fall of the Villacortas. At sa ilalim ng bawat balita, naroon ang mga litrato namin ni Rafael na magkasama sa ulanan. Ang mga komento ng tao ay malupit. Sinasabi nilang, ginamit ko lang ang pagkatao ko para agawin ang asawa ng pinsan ko. Sinasabi nilang, wala akong pinagkaiba kay Isabela na pareho kaming magnanakaw. Nakarating ako sa isang hotel na inihanda ng mga abogado. Habang nakaupo ako sa malambot na kama, isang luhong hindi ko akalaing mararanasan ko, nakarinig ako ng katok sa pinto. Akala ko ay si Rafael. Pero nang buksan ko ang pinto, ang bumungad sa akin ay si Thomas, dala ang isang lumang kahon. Salve, bago ka tuluyang maging si Selina Villacorta, may isang bagay ka pang kailangang malaman, sabi ni Thomas. Ang kanyang boses ay tila may dalang panibagong bagyo. Ang nanay mo, hindi lang si Doña Caridad ang may atraso sa kanya. May isang lihim pa siyang itinago tungkol sa tunay na ama ni Rafael. Isang lihim na kapag nalaman niyo, baka hilingin mong sana ay namatay na lang kayo sa warehouse kanina. Ipinagpalit ang buhay ko para sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Pero ang katotohanan ito, ang tuluyang papatay sa akin. Nakatitig ako sa lumang kahon na inilapag ni Thomas sa ibabaw ng lamesa ng hotel. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay humahalo sa marangyang amoy ng silid, isang paalala na kahit gaano pa kakinang ang paligid ko ngayon, ang nakaraan ko ay nananatiling madilim at marumi.
Anong ibig mong sabihin, Tomas? Wala na bang katapusan ang mga pasabog ninyo? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa pagod. Nakuha na ang hustisya. Nakakulong na sina Isabela. Ano pa ang kailangan kong malaman? Dahan-dahang binuksan ni Tomas ang kahon. Sa loob nito ay may mga sulat na nakatali ng lasong asul, mga sulat na may pirma ng aking ina si Elena at ang ama ni Rafael, si Alfonso Enriquez. Akala mo ba ay si Doña Caridad lang ang nagplano ng lahat? Simula ni Tomas, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Si Alfonso, ang ama ni Rafael, siya ang utak ng pagpapalit sa inyo ni Isabela. Hindi dahil sa pera salve, kundi dahil sa paghihiganti. Nangunot ang noo ko. Paghihiganti? Para saan? Mahal ni Alfonso ang nanay mo, Salve, pero tinanggihan siya ni Elena dahil ang mahal nito ay ang tunay na tagapagmana ng mga Villacorta ang iyong ama. Paliwanag ni Tomas. Dahil sa sakit at selos nakipagsabwatan si Alfonso kay Doña Caridad. Pinilit niyang maging isang hamak na katulong ang anak ng babaeng tumanggi sa kanya. Gusto niyang makita ang dugo ng karibal niya na naglilinis ng sapatos ng ibang tao. Napaupo ako sa sahig, tila nawala ng lakas ang aking mga binti. Ang lalaking ama ni Rafael, ang lalaking tinitingala ni Rafael bilang isang matuwid na abogado, ay ang mismong demonyong sumira sa buhay ng nanay ko. Kaya pala ganoon na lang ang takot ni Alfonso bago siya mamatay, bulong ko. Kaya pala itinago niya ang mga dokumento sa loob ng bracelet. Hindi para protektahan ako, kundi para itago ang sarili niyang kasalanan. At heto ang mas masakit, Salve, dugtong ni Tomas habang iniaabot sa akin ang isang huling sulat. Alam ni Rafael ang tungkol sa mga sulat na ito. Natagpuan niya ito bago pa man kayo magsimulang magkaroon ng ugnayan. Kaya kanya nilapitan noong una dahil sa matinding guilt. Dahil gusto niyang pagbayaran ang kasalanan ng tatay niya sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa iyo. Parang may humati sa puso ko sa dalawa. Ang lahat ng pag-ibig na naramdaman ko para kay Rafael, ang mga halik sa dilim, ang mga pangako sa ulanan, lahat ba iyon ay base lamang sa awa at pagsisisi? Hindi totoo, yan hiyaw ko pilit na itinatanggi ang katotohanan. Mahal ako ni Rafael, inialay niya ang buhay niya para sa akin sa warehouse. Maaaring minahal ka niya kinalaunan, Salve. Pero ang pundasyon ninyo ay isang malaking kasalanan, mariing sabi ni Tomas. At ngayon kumakalat na sa balita na si Rafael ay kasabwat sa mga ilegal na transaksyon ng kanyang ama. Ginagamit ni Isabela ang mga sulat na ito mula sa loob ng kulungan para idamay si Rafael sa pagbagsak niya. Sinisira niya ang dangal ni Rafael dahil alam niyang iyon lang ang tanging paraan para tuluyan kang wasakin. Eksaktong pagkatapos sabihin iyon ni Tomas, tumunog ang telepono sa hotel room. Miss Selina, ang boses ng receptionist ay puno ng kaba. Nandito po sa baba si Sir Rafael. Gusto niya kayong makausap, pero maraming reporters sa labas at mukhang may mga pulis din na kasama niya. Dali-dali akong tumayo at tumingin sa bintana. Sa baba, nakita ko si Rafael. Nakatayo siya sa gitna ng nagkakagulong media. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng kahihiyan. Nang tumingala siya, nagtama ang aming mga mata. Kahit mula sa malayo, ramdam ko ang lungkot at ang paghingi niya ng tawad. Huwag mo siyang kakausapin, Salve, pigil sa akin ni Tomas. Kapag lumabas ka riyan, papatunayan mo lang sa buong mundo na ikaw nga ang kabit na sumira sa lahat. Hayaan mong harapin ni Rafael ang karma ng tatay niya. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tumakbo ako palabas ng silid, tinahak ang hallway at sumakay sa elevator. Ang bawat floor na nadadaanan ko ay tila isang segundong naglalayo sa akin sa aking katinuan. Nang bumukas ang pinto ng lobby, sinalubong ako ng nakakasilaw na flash ng mga kamera. Miss Villacorta, totoo bang ginamit niyo ang lihim na ito para i-blackmail si Rafael? Sir Rafael, totoo bang pinakasalan niyo lang si Isabela para itago ang krimen ng tatay niyo? Sa gitna ng kaguluhan, lumapit sa akin si Rafael. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang init. Ang naramdaman ko lang ay ang bigat ng isang sumpa. Salve,
Kailangan mong makinig sa akin, bulong ni Rafael, habang ang mga pulis ay dahan-dahang humahawak sa kanyang braso. Inaaresto nila ako para sa mga dokumentong iniwan ni Papa. Pero sumusumpa ako, ang pag-ibig ko sa iyo ay totoo. Hindi ito dahil sa awa. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng luha at pagdududa. Rafael, kung mahal mo ako, bakit hindi mo sinabi ang totoo mula pa noong una? Bakit hinayaan mong mahalin ko ang anak ng taong pumatay sa kaligayahan ng nanay ko? Bago pa siya makasagot, pilit na siyang hinila ng mga pulis patungo sa patrol car. Sa gitna ng sigawan at gulo, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa gilid ng kalsada. Si Doña Caridad. Nakalabas siya sa pansamantalang kustodya dahil sa kanyang edad. Nakatingin siya sa amin at sa kanyang mga labi ay ang isang matagumpay na ngiti. Ang akala mo ba ay tapos na ang laro, Selena? Tila naririnig ko ang boses niya sa hangin. Nakuha mo nga ang pangalan mo, pero kinuha ko naman ang lalaking pinakamahal mo. Sa huli, pareho lang tayong talunan. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng hotel, mag-isa sa gitna ng maraming tao. Ang bracelet sa aking kamay ay biglang bumigat ng husto hanggang sa kusa itong nakalas at nahulog sa semento. Mas pipiliin ko pang maging isang katulong habang buhay kaysa maging reyna ng isang kahariang itinayo sa mga bangkay ng ating mga magulang. Ito ang isinigaw ko kay Attorney Mendoza habang pilit niya akong pinapipirma sa mga dokumentong formal na maglilipat sa akin ng lahat ng ari-arian ng mga Villa Corta. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na opisina, pero ang pakiramdam ko ay tila sinusunog ako ng bawat titig ng mga taong nakapaligid sa akin. Miss Selena, kailangan ninyong maging praktikal, mahinahong sabi ni Attorney Mendoza. Kung hindi ninyo kukunin ang kontrol, babalik ang kapangyarihan kay Doña Caridad at si Rafael. Sa tingin ba ninyo ay matutulungan ninyo siya kung wala kayong pera at impluwensya? Impluwensya. Ang perang ito ang pumatay sa nanay ko. Ang perang ito ang dahilan kung bakit naging hayop si Alfonso Enriquez. Pagod na pagod kong sagot. At ngayon gusto niyo akong maging katulad nila. Hindi po sa ganoon singit ni Thomas mula sa gilid. Pero kailangan ninyong makita si Rafael. Hindi siya kumakain sa loob ng selda. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino maliban sa iyo. Hindi na ako nag-isip. Sumakay ako sa sasakyan at nagpahatid sa detention center. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihirap. Nang makarating ako roon, sinalubong ako ng amoy ng kalawang at luma na kuta. Pagbukas ng bakal na pinto, nakita ko si Rafael. Nakaupo siya sa isang sulok na katungo at tila nawalan na ng pag-asa sa mundo. Rafael, tawag ko, ang boses ko ay halos mapatid sa iyak. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay lubog na at ang kanyang mukha ay puno ng lumbay. Nang makita niya ako, pilit siyang tumayo pero agad ding napakapit sa rehas. Bakit ka pumunta rito? Salve, mahinang tanong niya. Dapat ay nagpapakasaya ka na. You are finally free. You are finally Selena Villacorta. Sa tingin mo ba ay magiging masaya ako habang nandito ka? Tanong ko habang humahawak sa rehas na naghihiwalay sa amin. Totoo ba, Rafael? Totoo bang nilapitan mo lang ako noon dahil sa guilt? Dahil alam mong sinira ng tatay mo ang buhay ko? Tumahimik si Rafael ng matagal. Ang katahimikan niyon ay tila isang kumpirmasyon na pilit kong itinatanggi. Noong una, oo, pag-amin niya at bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. Nakita ko ang mga records ni Papa. Nakita ko ang ginawa nila sa iyo. Noong una kitang makita sa mansyon na lumuluhod at pinapahirapan ni Isabela, hindi ko mapigilan ang galit ko sa sarili ko. Gusto kitang protektahan dahil iyon ang tanging paraan para gumaan ang pakiramdam ko. So lahat ng iyon ay pagpapanggap lang, tanong ko, habang ang mga luha ay patuloy na umaagos. Hindi salve, makinig, kahiyaw niya sabay hawak sa mga kamay ko sa pagitan ng mga rehas. Nagsimula sa guilt, pero hindi ko akalaing mahuhulog ako ng ganito. I fell in love with the woman who survived despite everything. Minahal kita hindi dahil sa awa, kundi dahil ikaw ang tanging katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan sa buhay ko. Pero huli na, Rafael, sabi ko,
Nalaman ko na si Isabela ay nakikipag-ugnayan sa prosecution. Ibibigay niya ang lahat ng ebidensya laban sa iyo para lang makakuha siya ng immunity. Isasakripisyo ka niya para lang hindi siya mabulok sa kulungan. Natawa ng mapait si Rafael. Hayaan mo siya. I deserve this, Salve. Ang kasalanan ng tatay ko ay kasalanan ko na rin dahil nanahimik ako noong nalaman ko ang totoo. I want you to walk away. Kalimutan mo na ako. Hinding-hindi ko gagawin yan mariin kong sagot. Lalaban tayo. Gagamitin ko ang lahat ng yaman ng mga Villa Corta para iligtas ka. Miss Selina, kailangan na nating umalis, tawag ng guard sa labas. Bago ako lumabas, tumingin muli ako kay Rafael. Huwag kang susuko. Dahil kung susuko ka, para mo na ring pinatay ang babaeng sinasabi mong mahal mo. Nang makalabas ako ng detention center, sinalubong ako ni Attorney Mendoza na may dalang masamang balita. Miss Selina, may problema tayo. Si Doña Caridad, hindi lang pala siya nagpapalipas ng oras habang nakabail. May lumitaw na bagong saksi. Isang dating nurse sa ospital kung saan kayo ipinanganak. Anong sasabihin niya, tanong ko. Sasabihin niya na hindi lang kayo pinagpalit. Sabi ni Attorney Mendoza, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Sasabihin niya na may isa pang sanggol na ipinanganak ng gabing iyon. Isang sanggol na hindi kailanman naitala sa mga papeles. At ang sanggol na iyon ay buhay pa at nasa panig ni Doña Caridad. Nanigas ang buong mundo ko. Kung may isa pang tagapagmana ang lahat ng laban ko, ay maaring mauwi sa wala. At ang mas malala, ang taong ito ang gagamitin ni Doña Caridad para tuluyan kaming ilibing ni Rafael sa limot. Sino siya, attorney? Hindi ko pa alam ang pangalan niya, sagot ni Mendoza. Pero ang balita, siya ang taong pinagkakatiwalaan mo sa loob ng mansion sa loob ng mahabang panahon. Napalingon ako kay Thomas na nakatayo sa likuran ko. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng katapatan ngayon ay tila may suot na maskara na hindi ko na mabasa. Magsalita ka, Thomas. Sabihin mo sa akin na nagkakamali ang attorney dahil kung hindi baka ako na mismo ang tumalon sa sasakyang ito bago pa tayo makarating sa impyernong pupuntahan natin. Ang sigaw ko ay yumanig sa loob ng sasakyan. Nakatingin ako nang matalim kay Thomas, ang lalaking itinuring kong pangalawang ama, ang tanging taong nanalagi sa tabi ko noong ako ay wala pang pangalan. Ngunit ngayon ang kanyang katahimikan ay tila isang kumpisal ng kataksilan. Dahan-dahang itinigil ni Thomas ang sasakyan sa gilid ng isang madilim at liblib na kalsada. Pinatay niya ang makina at humingan ng malalim. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang lubid na unti-unting pumupulupot sa leeg ko. Salve, Selina. May mga bagay sa mundong ito na mas mabuting manatiling nakatago. Simula ni Thomas, hindi siya makatingin sa aking mga mata. Hindi na ako ang batang si Salve na pwedeng mong utuin. Thomas, hiyaw ko habang hinahampas ang dashboard. Sino ang sinasabi nilang isa pang tagapagmana? Sino ang taong ginagamit ni Doña Caridad para agawin ang katarungang kapirasong-kapiraso ko palang nakukuha? Lumingon sa akin si Thomas at sa unang pagkakataon nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ako ang anak, Selina, pero ako ang nagtago sa kanya. Noong gabing ipinanganak ka, hindi lang ikaw ang iniluwal ni Elena. May kakambal ka, Selina. Isang lalaki. Nanigas ang buong katawan ko. Isang kakambal. Nasaan siya? Bakit ngayon mo lang sinabi, tanong ko? Ang boses ko ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Ipinag-utos ni Don Villacorta na itago ang batang lalaki dahil alam niyang papatayin ito ni Doña Caridad. Ang lalaki ang magiging tunay na hari ng mga Villacorta at iyon ang pinakamalaking banta sa kapangyarihan ni Caridad, paliwanag ni Thomas. Dinala ko siya sa malayo. Pinalaki ko siya sa hirap gaya mo. Pero si Lena, nahanap siya ni Doña Caridad. At ang masama, nagawa niyang lasunin ang isipan ng kapatid mo. Sino siya, Thomas? Nasaan siya? Nandito siya sa Manila, si Lena. At ang taong iyon, siya ang nagbigay ng ebidensya laban kay Rafael. Ginagamit siya ni Doña Caridad para sirain si Rafael dahil alam niyang iyon lang ang paraan para sumuko ka. Bago pa makapagsalita si Thomas, biglang may bumitak na salamin.
Isang putok ng baril, Tashiyajurar, Esherwaja Eyes. Yumuko kami ni Thomas. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat namin at bumaba ang mga lalaking nakamaskara. Mabilis kaming hinila, palabas ng sasakyan. Bitawan niyo ako, sigaw ko, habang nagpupumiglas. Dinala kami sa isang abandonadong gusali malapit sa pier. Doon sa gitna ng madilim na bodega, nakaupo si Doña Caridad Campanting nagkakape habang nakatingin sa amin. At sa tabi niya, nakatayo ang isang lalaking pamilyar ang tindig pero nakatalikod sa akin. Welcome to the family reunion, Selena, nakakangilong bati ni Doña Caridad. Gusto ko sanang ipakilala sa iyo ang iyong kakambal, ang tunay na tagapagmana na siyang magpapawalang bisa sa lahat ng dokumentong hawak mo. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Nanliit ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Mateo bulong ko. Si Mateo, ang security guard sa mansion na laging nagbibigay sa akin ng pagkain noong ako ay nagugutom pa. Ang taong laging nakikinig sa mga hinanakit ko tungkol kay Isabela. Siya ang aking kapatid, patawad Salve. O Selena, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Pero pagod na akong maging mahirap. Sabi ni Doña Caridad sa akin, ang lahat ng ito. At kailangan mong mawala para makuha ko ang nararapat sa akin. Mateo, niloloko ka lang niya, pinatay niya ang nanay natin, hiyaw ko. Wala akong pakialam sa nanay na hindi ko nakita ganti ni Mateo. Ang mahalaga ay ang pera at ang kapangyarihan na ipinagkait sa akin. Tumingin si Doña Caridad sa akin na may matagumpay ng ngiti. Ngayon, Selena, meron akong deal sa iyo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng rights mo sa Villa Corta Group at papakawalan ko si Rafael. Iurong ni Mateo ang kaso laban sa kanya. Pero kung tatanggi ka, sisiguraduhin kong bukas ng umaga ang balitang mababasa sa dyaryo ay ang pagpapakamatay ni Rafael sa loob ng selda. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Ito na ang pinakamabigat na desisyon sa buhay ko. Ang aking pangalan at hustisya para sa aking ina o ang buhay ng lalaking tanging nagpadama sa akin ng pag-ibig. May 5 minuto ka para mag-isip, Selena, sabi ni Doña Caridad habang tinitingnan ang kanyang relo. Tik-tak, ang oras ay tumatakbo, gaya ng buhay ng mahal mong si Rafael. Sa sandaling iyon biglang nag-ring ang phone ni Mateo. Isang text message. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Lumingon siya sa akin at pagkatapos ay kay Doña Caridad. May problema, Doña, sabi ni Mateo. Si Isabela, nakatakas siya sa ospital at papunta siya rito, may dalang gasolina. Amoy ng kamatayan ang humahalo sa amoy ng gasolina at sa bawat kislap ng apoy na nagsisimulang sumayaw sa paligid, nakikita ko ang katapusan nating lahat. Hindi ko na halos marinig ang sarili kong paghinga dahil sa dagundong ng kaba sa aking dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng bodega, nakagapos ang mga kamay ni Thomas sa tabi ko, habang si Isabela, ang babaeng dati, ay tinitingala sa ganda at yaman ay mukhang isang baliw na galing sa impyerno. Basang-basa ng ulan ang kanyang mamahaling damit, gusot-gusot ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang kanang kamay hawak niya ang isang galon ng gasolina na kalahati na lang ang laman. Sa kaliwa, isang lighters na panakanakang pinapatunog niya. Tik, tik, tik. Isabela, itigil mo yan. Masasaktan ka lang, sigaw ko pilit na humahakbang palapit sa kanya. Kahit na pinipigilan ako ng mga tauhan ni Mateo, masasaktan, Salve. Matagal na akong nasaktan. Noong gabing kinuha mo ang atensyon ni Rafael, nasaktan na ako. Noong nalaman ko na ikaw ang tunay na Villa Corta na matay na, ang pagkatao ko hiyaw ni Isabela. Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng pait na tila lason na kumalat na sa buong sistema niya. Isa, anak, bitawan mo yan. Pag-usapan natin ito, mahinahong sabi ni Doña Caridad. Pero kahit ang matanda ay bakas ang takot sa muka. Alam niyang sa pagkakataong ito wala na sa katinuan ang anak niyang pinalaki niya sa kasinungalingan. Huwag mo akong tawaging anak, Mami, baling ni Isabela sa kanyang ina. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko narinig ang plano niyo ni Mateo?
Isasakripisyo mo ako, di ba? Ngayong nandito na ang tunay na lalaking tagapagmana, itatapon mo na ako na parang basahan. Ginamit mo lang ako para makuha ang yaman ni Don Saturnino. Hindi totoo yan, isatanggi ni Doña Caridad, pero hindi siya makatingin ng diretsyo. Sinungaling sigaw ni Isabela habang isinasaboy ang natitirang gasolina sa paligid ng mga kahon sa bodega. Lahat kayo sinungaling. At ikaw, Salve, ikaw ang pinakasalot sa lahat. Kung hindi ka bumalik sana ay masaya pa kami ni Rafael. Sana ay akin pa rin ang lahat. Hindi mo pag-aari ang hindi mo kinuha ng tapat. Isabela, ganti ko. Ang yaman ng pangalan at pati si Rafael, kinuha mo sila gamit ang pandaraya. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba napapagod na mabuhay sa isang mundong gawa, sa buhangin na anumang oras ay pwedeng gumuho? Tumingin sa akin si Isabela at sa isang sandali nakita ko ang isang bata na naghahanap ng katarungan sa maling paraan. Pero mabilis iyong napalitan ng purong suklam. Hindi na mahalaga diyan ngayon. Dahil kung hindi mapupunta sa akin ang lahat, walang makakakuha nito. Walang Villa Corta na matitira ngayong gabi. Itinapat niya ang lighter sa isang tumpok ng basahan na basa ng gasolina. Mateo, gawin mo ang nararapat. Pigilan mo siya, sigaw ni Thomas. Lumingon ako kay Mateo. Nakatayo siya roon tila estatwa, nakatingin sa akin at kay Isabela. Nakikita ko ang labanan sa loob niya. Ang kapatid kong pinalaki sa galit, laban sa dugong na nananalatay sa kanya na humihiling ng kaligtasan. Mateo, makinig ka sa akin, tawag ko sa kanya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit ni Doña Caridad. Ikaw ang kapatid ko. Hindi tayo pinalaki ni Thomas para maging mamamatay tao. Kapatid ko tiyang, sabi ni Mateo. Kapatid na ngayon mo lang nakilala. Kapatid na iniwan ni Thomas sa hirap habang ikaw ay nasa mansyon kahit nakatulong ka lang. Mateo, ginawa ko iyon para iligtas ka, sigaw ni Thomas. Alam ni Doña Caridad na papatayin ka niya. Kung malalaman niyang ikaw ang lalaking tagapagmana, tama na ang daldal, sigaw ni Isabela. Fush! Sa isang iglap nagliyab ang basahan. Mabilis na kumalat ang apoy sa tuyong kahoy ng bodega. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa aming paningin. Ang init ay tila humahapdi sa aking balat. Takbo, Selina. Tumakbo ka, na hiyaw ni Thomas habang pilit na kinakalag ang kanyang gapos. Nagkagulo ang mga tauhan ni Mateo. Nagsimula silang magpulasan palabas dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Pero si Isabela, na natili siyang nakatayo sa gitna ng apoy, tumatawa ng parang wala nang bukas. Isa, halika, narito, sigaw ni Doña Caridad, pilit na hinihila ang anak. Pero itinulak siya ni Isabela. Iwan mo ako rito, Mami. Dito rin naman ang bagsak nating lahat. Di ba sa impyerno? Tumakbo ako kay Thomas at mabilis na kinuha ang isang piraso ng basag na bote para putulin ang kanyang gapos. Thomas, kailangan nating lumabas. Nang makalaya si Thomas, lumingon ako kay Mateo. Nakatayo pa rin siya sa tapat ni Doña Caridad na ngayon ay nakaluhod na dahil sa hika at usok. Mateo, tulungan mo ang kapatid mo, sigaw ni Thomas. Lumingon si Mateo sa akin. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang galit ay napalitan ng takot. Sa huling sandali nanaig ang kanyang konsensya. Tumakbo siya sa akin at tinulungan akong buhatin si Thomas patungo sa exit. Pero bago kami makarating sa pinto, isang malaking poste ang bumagsak, humaharang sa aming daan. Selina, sa kabila, turo ni Mateo. Lumingon ako at nakita ko si Isabela na nakahiga na sa sahig, nawalan na ng malay dahil sa kapal ng usok. At si Doña Caridad, pilit na gumagapang patungo sa kanyang anak. Tulungan niyo kami. Mahinang ungol ni Doña Caridad. Huminto ako. Tiningnan ko ang apoy at tiningnan ko ang babaeng sumira sa buhay ko. Kung iiwan ko sila rito, tapos na ang problema ko. Magiging akin na ang lahat. Wala nang magiging hadlang sa amin ni Rafael. Magiging malinis na ang pangalan ko. Selina, ano pang hinihintay mo, tara na, hiyaw ni Mateo. Hindi ko sila pwedeng iwan, Mateo. Sabi ko habang ang luha ko ay natutuyo agad dahil sa init. Kung iiwan ko sila, wala akong pagkakaiba sa kanila. Binitawan ko ang braso ni Thomas at tumakbo pabalik sa gitna ng apoy.
Narinig ko ang sigaw ni Mateo at Thomas, pero hindi ako huminto. Pinuhat ko si Isabela, kahit na halos hindi ko nakayanin ang bigat niya. Inalalayan ko rin si Doña Caridad. Bakit? Bakit mo ito ginagawa, tanong ni Doña Caridad habang inuubo? Dahil ito ang itinuro sa akin ng nanay ko, sagot ko. Ang kabutihan ay hindi namamatay sa apoy. Sa tulong ni Mateo na bumalik din para sa amin, nagawa naming makalabas ng bodega bago pa ito tuluyang gumuho. Paglabas namin, sinalubong kami ng malamig na hangin at ang tunog ng mga sirena ng bumbero at ambulansya. Napaluhod ako sa damuhan, hinihingal, habang pinapanood ang bodega na nilalamon ng apoy. Sa tabi ko, si Isabela ay dahan-dahang nagkakamalay, inaalalayan ng mga paramedic. Si Doña Caridad naman ay wala nang imik, nakatingin lang sa kawalan. At doon sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Rafael. Takbo-takbo siyang lumapit sa akin, duguan pa rin ang ilang bahagi ng muka, pero buhay na buhay. Salve Selena, hiyaw ni Rafael, bago ako niyakap ng mahigpit. Akala ko nawala ka na. Humikbi ako sa kanyang balikat. Rafael, tapos na. Tapos na ang lahat. Pero habang yakap-yakap ako ni Rafael, nakita ko ang tingin ni Isabela mula sa malayo. Isang tingin na wala ng galit kundi purong pagsisisi at kahihiyan. At sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Mateo na dahan-dahang lumalayo, tila tinatakasan ang kanyang sariling mga kasalanan. Attorney Mendoza is here, bulong ni Rafael. He secured my temporary release. We're going to fix this, Selena. Lahat ng ebidensya nasa amin na. Tumingin ako sa nasusunog na gusali. Ang yaman, ang galit, ang mga lihim, lahat ay tila nagiging abo na. Ngunit habang hawak ni Rafael ang kamay ko, alam kong ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paglabas sa apoy, kundi ang pagharap sa bukas na puno ng mga pilat ng kahapon. Rafael, tawag ko sa kanya. Bakit, mahal ko? Anong mangyayari sa atin? Ngayong alam na ng buong mundo ang totoo. Ngayong alam na nating ang pag-ibig natin ay nagsimula sa isang malaking kasalanan. Tumingin si Rafael sa malayo, sa sumisikat na liwanag ng madaling araw sa dulo ng dagat. Magbabayad tayo, Selena. Magbabayad tayo sa bawat maling nagawa natin. Pero gagawin natin iyon ng magkasama. Ibinigay ko ang lahat ng yaman ko para lang sa isang pagkakataong maging malinis ang budhi ko. Pero sa huli, ang amoy ng laso ng mga Villa Corta ay tila hindi na mawawala sa aking balat. Ito ang huling pangungusap na isinulat ko sa aking diary bago ko tuluyang lisanin ang mansyon na naging bilangguan ko sa loob ng maraming taon. 6 na buwan na ang nakalipas simula noong gabi ng sunog sa Batangas. Ang sugat sa aking braso ay tuyo na at naging pilat na lamang. Pero ang sugat sa aking kaluluwa ay tila sariwa pa rin tuwing naririnig ko ang pangalan ni Rafael. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan ng Batangas, sa harap ng maliit na bahay na dati ay pag-aari ng aking ina. Dito ako tumira matapos kong i-donate ang halos 80% ng yaman ng mga Villa Corta sa mga foundation para sa mga biktima ng human trafficking at mga manggagawang inaapi. Pinanatili ko lang ang sapat para mabuhay ng marangal. Hindi ko kailangan ng korona na gawa sa luha ng iba. Salve o Selena. Alin ba ang mas gusto mong itawag ko sa iyo? Napalingon ako sa pamilyar na boses na iyon. Si Thomas. Nakatayo siya sa di kalayuan, may bitbit na mga sariwang isda. Siya na ang kasama ko rito simula noong matapos ang mga pagdinig sa korte. Salve na lang, Thomas. Doon ako mas naging matapang, sagot ko habang pinapanood ang paglubog ng araw. Kumusta ang balita sa Maynila? Huminga ng malalim si Thomas at tumabi sa akin. Hinatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo si Doña Caridad para sa pagpapatay sa nanay mo at sa falsifikasyon ng mga dokumento. Si Isabela naman, dinala siya sa isang psychiatric facility. Sinasabi ng mga doktor na hindi na niya kayang kilalanin ang sarili niya. Ang tanging binabanggit niya raw gabi-gabi ay ang pangalan ni Rafael at ang salitang magnanakaw. Naramdaman ko ang matinding aynay sa aking dibdib. Kahit nakuha ko ang hustisya, walang nanalo sa amin.
Lahat kami ay nawalan. At si Rafael, tanong ko ang boses ko ay bahagyang nanginig. Nadisbar siya salve. Hindi na siya pwedeng maging abogado dahil sa pagtatago niya ng katotohanan noong una. Pero tinanggap niya ang hatol ng walang reklamo. Sabi niya, iyon daw ang tanging paraan para makatulog siya ng mahimbing paliwanag ni Thomas. Nabalitaan ko ring nakipagduda na siya ng annulment kay Isabela. Malaya na siya, Salve. Malaya na ang lalaking mahal mo. Hindi ako nakapagsalita. Ang kalayaang pinapangarap namin noon ay narito na, pero bakit parang napakabigat pa rin? Marahil dahil alam ko na ang aming pag-ibig ay nagsimula sa isang madilim na silid sa gitna ng pagtataksil at sakit. Isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasimpleng puting polo at maong. Si Rafael. Hindi siya ang Rafael na nakilala ko noon, na laging plansyado ang suot at puno ng awtoridad. Ngayon mukha siyang isang taong pagod na sa pakikipaglaban sa mundo. Naglakad siya palapit sa akin, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Salve tawag niya. Ang boses niya ay parang musikan na matagal kong hindi narinig. Sir Rafael. Bakit ka nandito, tanong ko pilit na pinapatatag ang aking sarili. Wala na ang Sir Salve. Isa na lang akong ordinaryong tao na sinusubukang buuin ang sarili, sabi niya, habang humihinto sa tapat ko. Pumunta ako rito para magpaalam. Magpaalam, pupunta ako sa malayo. Magtatrabaho ako bilang volunteer lawyer, hindi sa korte kundi sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong legal para sa karapatang pantao. Gusto kong gamitin ang buhay ko para ituwid ang mga pagkakamali ng tatay ko at ang mga pagkakamali ko sa iyo. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Naroon pa rin ang pag-ibig, pero naroon din ang malaking pader ng katotohanan. Rafael, mahal kita. Alam mo yan, simula ko ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo. Pero ang pag-ibig natin ay parang bungang kahoy na pinitas sa maling panahon. Punong-puno tayo ng lason ng nakaraan. Kung magsasama tayo ngayon, baka habang buhay lang nating makita ang mga mukha ni na Isabela at Caridad sa tuwing titingin tayo sa isa't isa. Hinawakan ni Rafael ang aking kamay, pero sa pagkakataong ito hindi niya ako hinila. Hinayaan niya lang na dumampi ang kanyang balat sa akin. Alam ko, Salve. Kaya nga ako aalis, bulong niya. Kailangan nating maghilom ng magkahiwalay. Dahil ang pag-ibig na binuo sa gitna ng kasalanan ay hindi kailanman magiging payapa hanggat hindi tayo marunong magpatawad sa sarili natin. Maghihintay ka ba, tanong ko? Hindi ko alam, Salve. Pero ang alam ko, ikaw ang huling babaeng iibigin ko sa paraang ganito mabangis, mapanakit, pero totoo, sabi niya, bago dahan-dahang binitawan ng kamay ko. Siguro, sa susunod na buhay, o sa susunod na pagkakataon, hindi na tayo magtatago sa dilim. Hindi na tayo kailangang magnakaw ng mga sandali. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na walang halong pagnanasa kundi purong respeto at pamamaalam. Pagkatapos, ay tumalikod na siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Pinanood ko ang kanyang pag-alis hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ang kanyang sasakyan sa abot tanaw. Hindi ko siya hinabol. Hindi ko siya pinigilan dahil natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagsasama. Minsan, ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig ay ang pagpili sa kung ano ang tama, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili mong kaligayahan. Tumingin ako sa langit. Ang gabi ay dumarating na, pero hindi na ako natatakot sa dilim. Wala na akong itinatagong bracelet na may lihim. Wala na akong kailangang pagsilbihang amo na mapang-api. Ako si Salve. Ako si Selena. At sa wakas, ko ay malaya. Ang aral na iniwan sa akin ng mansyon ng mga Villa Corta ay hindi ang yaman o ang pangalan. Ito ay ang katotohanang ang lahat ng nakukuha sa pandaraya ay kukunin din ng tadhana ng may kasamang interes. At ang pag-ibig na ipinaglaban sa maling paraan ay kailangan ding dumaan sa apoy ng pagsisisi bago ito maging tunay na dalisay. Lumingon ako kay Thomas na naghihintay sa pintuan ng bahay. Thomas, anong ulam natin? Ngumiti ang matanda.
Sinigang Selina, ang paborito ng nanay mo. Pumasok ako sa loob ng bahay bitbit, ang aking mga pilat at ang aking bagong buhay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat na nawawala sa aking dibdib. Tapos na ang drama. Tapos na ang kaba. Simula na ng aking sariling kwento.